Magandang araw mga kababayan. Nagbabalik po inyong lingkod, Bing Zuniga Durano. Komentaryo lang po natin itong interview ni BBM na kung racket daw niya ito, bakit daw niya sisirain mga kababayan. Komentaryo lang po natin siya. Ito, at kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita pa kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang freeze na account? Meron ba silang mga na-investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, Yan mga kababayan, yan ang sinasabi niya. Alam naman po natin kung bakit niya sinasabi ngayon ito. Nagyabang siya ng SONA, tapos sinabi niya mahiya naman kayo. Kasi bakit? Alam niya po kasi na sasabog na sa mukha niya itong problema, itong flood control scandal. Kasi noong 2024, nagyabang siya na tapos na daw ang 5,500 na flood control scandal. Tapos lumubog sa baha ang Metro Manila. Karatig Bayan, Masbate, Cebu, lahat. Ngayon, noong 2025, nagsona siya. Ano sabi niya? Mahiya naman kayo. Palpak daw ang kanilang flood control. Ibig sabihin mga kababayan, hindi talaga siya nag-imbestiga noong 2024. Nung nagsona siya, nagyabang siya, tapos kinabukasan nagbaha. Hindi po talaga siya nagyabang. Hindi talaga siya nag-imbestiga. Ang ginawa niya lang, hinayaan niya lang, at doon sa SONA siya nagsalita. Kung ikaw ba naman ang presidente, mga kababayan, ahayaan mo ba na hindi mo inimbestigang agad-agad yung nangyaring pagbaha nung pagkatapos ng SONA mo? Hindi ba dapat ang gagawin mo kagad, iimbestigahan mo agad? Hinihintay niya pa ng 2025 at sasabihin niya sa harapan ng Kongreso na palpak ang kanilang flood control project. Tapos mahiya naman kayo. Kasi alam niya naman po, noong 2024 pa, sumabog na sa mukha niya ang iskandalong ito, mga kababayan. Tapos sasabihin niya ngayon na hindi daw siya ang kinalaman dito. Kung wala talagang kinalaman ng presidente dito, bakit niya pinipigilan ang investigasyon ng flood control scandal? Bakit niya hindi hayaan niyang umattend si Bersamin, si Yusek Bersamin, si Olaybar, si Pangandaman sa investigasyon ng flood control scandal? Bakit niya pinagkukulong lahat ang mga senador kung wala siyang kinalaman dito? Bakit pati si Marcoleta nakulong, hindi naman sa flood control ang iskandalo, ang kinakasangkutan ni Marcoleta isang donation lamang, mga kababayan? Itong presidente na ito, puro kulangot talagang utak nito, mga kababayan. Kung ano-ano lang maisip, basta kalaban sa politika, ipapakukulong niya. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Kaya, ang iniisip ng lahat, ang kay Marcoleta, damay na lang po ito kasi siya rin po tumatanggap ng donasyon sa campaign. Tapos, hindi man lang siya makakasuhan dahil mayroon siyang immunity ngayon. O bakit? Conflict of interest po yan kasi nakapwesto po sila Dameo at si yung nasa PCSO. Di ba po mga kababayan? Ito po yung mga conflict of interest at marami pang iba na nag-donate sa kanya na nakapwesto ngayon sa sa gobyerno, mga kababayan. Yan po nakakalungkot. Pilit-pilit lang pong i-deny nitong presidente nating kulangot, mga kababayan. O, di ba? Tapos sasabihin niya, kung racket na daw ito, bakit niya daw pipigilan? Ulul. Di ba na sumabog na sa mukha mo, iskandalo ito. Kaya naghuhugas kamay ka na lang para hindi mapagbintangan yung ibang tao, hindi ikaw. Kaya kunwari ikaw nagpatawag ng ICI, nagpa-imbestiga ka, at lahat ng sinasabi mo na ituro mo ikulong. Pero sino ang yung lumalaban sa iyo? Di ba po? Yun po ang katotohanan eh. Hanggang dito na lang po mga kababayan. Pa-like, share, and subscribe po. God save the Philippines.